Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. So may driver ako ngayon. Ako pala yung papasok sa work. Si Alwin, pang third day na yung kanyang vacation leave. Sana all. So ngayon, ayan, TGIF natin because it's Friday. Better na yung weather and better na rin yung pakiramdam ko. Although, medyo barato pa yung ilaw. So, anyway, nagpapahatid ako kada umaga kasi grabe ang ang bilis lang. 18 minutes lang nandun na. Kaysa magko-commute na sa 1 hour or more than that. Okay? If you can see guys, no, super clear na ng skies. Although sayang no na nandito si Ate Gladys, yung sister nga ni Alwin, abang ng abang sa aurora. Pero last time kasi nung nagkaroon ng aurora, nung isang araw ba yun, may thunderstorm naman, so na-cover siya ng clouds. Lakas pa naman nun. Oo nga, lakas dun. So sana maulit no bago siya umuwi. Yan, ilang araw na lang kasi. So ituloy pala natin guys yung announcement ng Canada to end the low-wage LMIA processing para sa mga temporary foreign workers. So, if napanood nyo yung video namin previously, sabi namin, nag-start na yung Quebec. Yan, magpatupad agad-agad na hindi na magpa-process ng low-wage LMIAs sa kanilang mga piling lugar. So, kung mas mababa sa 27.47 yung magiging sweldo ng isang empleyado o manggagawa, so ibig sabihin nun, low wage yun. And yan, hindi na sila magpa-process ng LMIA kung isa kang temporary foreign worker dahil nga ang ipaprioritize na nila ay ang mga Canadian citizens or permanent residents talaga na nandito na sa Canada. So kasi ang temporary foreign worker naman talaga ay ginawa at inilabas para ma-assist talaga yung mga employers na nangangailangan ng workers ng panahon ng COVID. So hindi sila makahanap ng workers dahil yung iba nagre-require na dapat vaccinated ka bago ka pumasok. Ang dami pang takot nun magpa-vaccine, or yung iba gusto na or pinili na talaga mag-work from home. So, wala nang bumabalik sa mga trabaho during that time. Kaya, nag-open sila ng temporary foreign worker program na sobrang dami talaga ng natatanggap outside Canada. But yan, last August 26, yan, 2024, ito si Government of Canada ay nag-announce na. So, hindi lang Quebec yung magpapa-implement na tigil muna ang processing ng application for LMIA, for low-wage LMIA, kundi pati na rin sa buong Canada. And mag-a-apply yan sa mga tinatawag na Census Metropolitan Areas or CMAs. So later on explain natin ano ba yung mga CMAs na yan. So mag-uumpisa ang changes na ito by September 26, 2024. So malapit-lapit na guys. Oo, kasi September na sa isang araw. And then, ayan o, pahigpit na talaga ng pahigpit kasi nauna lang si Quebec pero applicable rin yan sa other parts dito sa Canada. So yung movement na to in line talaga sa goal ni Canada sa mga earlier announcements na sinabi nila na i-reduce nila yung population ng temporary residents to 5% in the next 3 years kasi as of now ang kabuuang population ng temporary residents dito sa Canada ay 6.2%. So gusto nila mapababa, and temporary resident includes yung mga international students, yung mga PGWP holders, yung mga OWP na mga asawa ng international students, pati na rin visitors. Ayan, basta hindi sila din permanent resident dito sa Canada. Ayan, hindi pa talaga sure kung ano yung magiging standing mo, and kayang-kaya yan baguhin ng policing ilalabas ng mga heads dito sa Canada. So ano-ano ba yung mga major revisions dito sa
Temporary Foreign Worker Program. Ayan, as what we have mentioned earlier in this part of this video, hindi na muna magpa-process ng low-wage LMIAs. Yan, starting September 26. Okay, nauna lang si Quebec na nagpa-implement na this past few days. Ngayon naman sa overall na CMAs or Census Metropolitan Areas. Although, hindi pa nila nilalabas yung mga areas na yun, but you can check kasi if the city or place that you are intending to work ay merong unemployment rate na 6% or higher, it means na maraming walang trabaho sa area na yun kasi 6% or higher, hindi ka pwedeng makapag-apply ng low-wage LMIA in that place. So, i-check nyo na lang din, kunwari, dito sa Calgary, ilan ba yung unemployment rate? Alam ko, nasa 6% si Calgary and si Edmonton. So, ibig sabihin talaga, guys, dito sa place din namin, ay maraming walang trabaho. Yan, currently, yung mga nandito na. Kaya, syempre, hindi na muna tatanggap ng mga low-wage LMIAs kasi unahin muna yung mga nandito, lalo na yung mga permanent residents or Canadian citizens. However, meron din namang exceptions yan. Hindi naman lahat ng low-wage LMIAs hindi mapaprocess. So, kung gusto nyo pa rin maka-process ng LMIA, so check nyo yung ganitong field of work. So, if it is seasonal or non-seasonal job in critical sectors such as food security, including yung primary agriculture, food processing and fish processing, and as well as yung construction and healthcare. So, number 1 naman din talaga lagi ang healthcare. So, you'll never go wrong whether mapa low-wage LMIA ba yan or permanent residency. Yan, inuuna talaga yung mga workers na nagtatrabaho sa field ng healthcare. So, another revision dito sa Temporary Foreign Worker Program ay yung pagbabawas ng percentage ng empleyado na pwede kunin ng isang kumpanya. For example, 100 yung empleyado nitong kumpanya na to. So, dati allowed sila na makapag-hire up to 20% nung March 2024. Pero ngayon, gagawin na lang na 10%. So, imbes na 20 doon ay pwedeng maging temporary foreign workers, kuha ka sa mga tao, for example, sa Philippines, India, Nigeria, ganyan. Ngayon, so imbes na 20, magiging 10 na lang ang pwede mong i-hire na temporary foreign workers. And aside from that, ito major revision din, yung reduced employment duration. So kung napapabilang ka naman sa exceptions and makakakuha ka pa rin ng LMIA kahit low wage ka, ang may i-release lang or may i-approve na LMIA sa'yo. So before, allowed sila 2 years, ngayon magiging 1 year na lang. Okay? Kasi alam nila na yes, pabago-bago nga yung labor and market conditions. So at least kung 1 year lang, pwede sila makapagbago ng policy agad-agad after the end of your LMIA. So, di ba, pahigpit na ng pahigpit, guys, dito sa Canada, and expect more changes to come, lalo na, sabi nga ng mga nagko-comment, no, ay election is coming. So, dapat daw ay napaprioritize or napapakita nila na pinaprioritize yung mga citizens. But, syempre, sabi nga rin natin, we are just temporary residents here. I-respect na lang din talaga natin ang kanilang mga desisyon. So, para ding mga dayuhan na pumapasok sa bansa natin na Pilipinas, diba? Kung nasa Philippines tayo, we demand respect sa mga batas natin and sa rules ng mga foreigners na pumupunta sa atin. And same as here, kung tayo naman ay mga dayo dito sa Canada, so they demand din na dapat respetuhin natin yung mga policies na ilalabas nila. Although sometimes it hurts us, but wala tayong choice doon kasi it's not all about us, diba? Dapat i-consider rin nila ang well-being ng lahat-lahat na nandito sa Canada, especially people of their own, yung mga Canadian citizens. Tingin ko ano lang yan, ngayon
lang yan guys kasi nga gawa nga ng election. Pero after that, baka kung ano-ano na namang changes yung mangyayari. Kasi dito talaga, sa dami ng pumapasok dito, mas malaki ang kinikita ng Canada sa totoo lang. Tax pa lang na binabayaran ng mga bawat nagtatrabaho dito. Napakalaki. Yan, hindi naman din makikakahila na sa study rin, tsaka sa figures din nila, ang daming or ang laki ng pumapasok sa Canada because of immigration. And isa sa mga reasons din bakit nakasurvive yung market ng Canada during COVID ay because of immigration din. So one of the factors na hindi lang sole factor. And they are grateful for that, pero nga there's an imbalance. So hindi na na-control, kaya may mga aspects or services din na nagsasuffer. So kailangan ngayon, 'di ba, parang tingnan at asikasuhin para hindi naman tayo mauwi sa parang sabi nga nila yung Canada na first world country ay nagiging third world country na. So sana naman hindi, pero syempre yun yung mga comments ng ating ibang mga viewers and subscribers. So guys, ulitin natin ha, one of the reasons din talaga kaya pahigpit dito si Canada sa mga temporary foreign workers ay dahil nakikita na nila na pataas na rin ng pataas yung unemployment rate dito sa Canada. Kasi as of now, nasa 6.4% na yung unemployment rate. So ibig sabihin yan, 6.4% ng population ay walang trabaho, walang mahanap na trabaho, or kaya walang match sa skill nila, kaya hindi sila nakakapagtrabaho. So kahit anumang reason na yun, nakakadagdag yun sa percentage ng unemployment rate, and hindi yun maganda sa ekonomiya ng Canada. Kaya okay, stop muna. So hanap kayo siguro ng place or provinces na mababa yung unemployment rate. Ayan. So later on guys pala, magre-release sila ng further announcements about this, lalo na sa mga areas na ayan, mataas yung unemployment rate or mababa ang unemployment rate. So you can check kung saan applicable itong bagong policy nila na mag-i-start by September 26, 2024. Ayan. Grabe no? Kailangan talaga, sabi nga natin, maraming plans, pero kung ganito yung policy talaga sa Canada na paiba-iba, parang madedefeat niya rin yung mga plans A to Z mo, kasi you cannot predict yung mga i-announce nila, ipapatupad nila, kahit kasi ready ka na pag alis ng Pinas, you can get surprise no na uy, may ganitong policy, hindi ko ine-expect to bago ako umalis ng Pinas. So at least ihanda na lang din yung bulsa. Yan nga yung sabi, may nagpapayo din na mga viewers natin na mag-ipon pa rin, huwag gastos ng gastos, kasi anytime, malay mo, di ba, if hindi umayon yung mga nangyayari sa plano mo, baka yan, mapauwi ka, at least may ready kang pamasahe. Paano kaya tayo, baby? Halimbawa, magkaroon ng changes na naman pagdating sa PGWP. Oo, kasi nga pala ito yung sinasabi natin, may changes sa permanent resident levels naman na pwedeng bawasan nila yung target na maging permanent resident dito sa Canada. Alam ko nasa 450,000 to 500,000 yung this year and then next year, pero pwede nilang i-cut off yun. So, we will see in the coming years. So kapag binabaan nila yon, mas lalo na tayong mahihirapan maging permanent resident dito, at yung mga kababayan natin na nag-aasam doon, lalo na yung mga pa-expire na yung mga permits. So mas mahihirapan ka to have a longer stay dito sa Canada. Kaya yan, tipid at yan, mag-ready ng pamasahe pabalik. Kaya tayo Pilipinas. Yan, sabi natin pwede mag-save talaga ng ticket pa uwi ng Pinas. Kaya na nga tayo bukas. Wow! Kala mo ha, magkano ng ticket ngayon? Ang mahal. Grabe. Okay. So anyway, sakto lang din ang ating vlog. And andito na rin tayo, malapit sa aming workplace. So isang kanto na lang. And ayun nga, happy ako na Friday na. Mamaya pala baka we will attend yung Fiesta Filipino dito. I think guest si Darren Espanto and other celebrities, kung ano man, may mga presentations dyan sa Olympic Plaza, I think, sa town. So
Pasensya na po, hindi ako nakaka-reply. I think may nagtatanong sa amin kung pupunta kami. Pero hindi pa kasi talaga decided nung isang araw. Ngayon lang kami nag-decide ngayong umaga na sige, punta tayo kasi it really depends kung marami akong work or mag-OT ako. So I think naman ngayon, hopefully hindi na madagdagan yung work natin ngayong Friday para hindi ako mag-OT. Yan, kasi it's gonna be a long weekend. Ayoko rin matambakan ng mga trabaho by Tuesday. If ever naman hapon tayo makikita. Yes. Kita na lang kami sa downtown. Pakita ko pala ito, yung simbahan ulit, Sacred Heart Parish. So, yung mga Pinoy, pwede kayo magsimba dito. Andito lang to sa downtown. And ito na ang aming office. City Hill. Pero yung parking, if ever, sa likod na. Sa likod. So, sa kabilang street tayo papasok. And alright, I think hanggang dito na lang muna guys, no? Maraming salamat sa pagsama sa aming vlog for today and sa aking biyahe, 'di ba? Simula pag-alis hanggang makarating tayo dito, ayan, nagkukwentuhan tayo. Sakong-sakong pagkakadeliver mo ng ano. Yes. 'Di ba? Ganun mag-save ng time kasi grabe, sobrang busy na natin. Yeah. May nagsabi nga Nanay Susan, ayan, solid viewer din natin 'yan. Ay, nahuhuli na tayo sa balita kasi grabe guys, sobrang busy na rin talaga. Kung ano lang yung vacant time, dun ko lang naisisingit. And yun nga, yung vacant time ay yung pagbablog na dito sa kotse. But still, salamat sa pagsama sa aming vlog for today. Again, we'll see you on the next one. Peace.